Quran chapter 11, Surah Hud, si Propeta Hud. Bismillahirrahmanirrahim. Verse 1, Alif Lam Ra. Ito ay isang aklat na ang mga talata nito ay ginawang ganap. Pagkaraan ay masusing ipinaliwanag ng isang tigib ng karunungan maalam. Verse 2, upang sa pamamagitan nito ay aking maipahayag na wala kayong dapat sambahin maliban sa Allah. Katotohanan ako si Muhammad ay isang tagapagbabala para sa inyo na nagmula sa kanya at isang tagapaghatid ng magagandang balita. Verse 3, at nagsasabing, inyong hingin ang kapatawaran ng inyong Panginoon at pagkaraan ay magsisi sa Kanya at kayo ay Kanyang hahayaang magtamasa ng mabuting kasiyahan hanggang sa pagsapit ng takdang panahon at Kanyang ipagkakaloob sa bawat nagmamayari ng biyaya ang Kanyang biyaya. At kung kayo ay magsisitalikod, katotohanan aking pinangangambahan para sa inyo ang parusa ng isang mahalagang araw. Verse 4, sa Allah ang inyong pagbabalik na lahat at siya ang may ganap na kakayahan sa lahat ng bagay. Verse 5, walang alinlangan kanilang tinatakpan ang kanilang mga dibdib sa pag-aakalang kanilang maitatago ang kanilang mga sarili mula sa Kanya. Walang alinlangan kahit kanilang balutin pa ang kanilang mga sarili ng kanilang mga damit, Kanyang lubos na nababatid ang anumang kanilang itinatago at ang anumang kanilang inilalantad. Katotohanan siya ay maalam sa anumang nasa mga dibdib ng tao. Verse 6, at walang nilikhang gumagala sa kalupaan maliban na nasa Allah ang panustos nito at Kanyang nababatid ang pinamamahayan ng puok nito at ang pinagtataguan nito. Ang lahat ay nasa malinaw na talaan. Verse 7, at siya ang lumikha ng mga kalangitan at ng kalupaan sa loob ng 6 na araw at ang kanyang arsh o trono ay nasa ibabaw ng tubig upang kayo ay kanyang subukan kung alin sa inyo ang pinakamabuti sa gawa. Ngunit kung ito ay iyong sasabihin, tunay na kayo ay bubuhayin muli pagkaraan ng kamatayan. Yaong mga di naniniwala sa kanya ay tiyak na magsasabi ito ay walang ano pa man maliban sa isang malinaw na salamangka. Verse 8, at kung aming ipagpaliban ng parusa para sa kanila sa isang takdang panahon, sila ay tiyak na magsasabi, anong dahilan ng pagpigil? Walang alinlangan sa araw na pagdating nito sa kanila. Ito ay hindi nila magagawang ilayo mula sa kanila at sila ay palilibutan ng anumang lagi nilang kinukutya. Verse 9, at kung aming ipalasap sa tao ang habag mula sa amin, pagkaraan ay muling bawin ito sa kanya. Katotohanan siya ay naghihinagpis at walang pasasalamat. Verse 10, at kung aming pinalasap sa kanya ang pagpapala, pagkaraang dumating sa kanya ang hirap, katiyakan siya ay magsasabing, ang kasamaan ay lumisan sa akin. Katotohanan siya ay labis na nagsasaya at nagyayabang. Verse 11, subalit yaong mga nagtiis at gumawa ng mga gawaing matuwid, sila yaong may kapatawaran para sa kanila at malaking gantimpala. Verse 12, kaya marahil ay magagawa mong isantabi ang ilan sa anumang ipinahayag sa iyo o Muhammad, o ang iyong dibdib ay nanikip sanhin nito sapagkat sila ay nagsasabing bakit walang ibinabang yaman sa kanya o walang anghel na dumating sa kanya, ngunit ikaw ay isa lamang tagapagbabala at ang Allah ay siyang tagapangasiwa sa lahat ng bagay. Verse 13, o kaya sila ay nagsasabing ito ang Quran ay kanyang katang-isip lamang, sabihin, magpakita kayo ng 10 sura o kabanatang katulad ng inyong inaakala na ito ay kinatha. At inyong tawagin ng sino mang inyong makakaya bukod sa Allah upang kayo ay tulungan kung tunay ngang kayo ay makatotohanan. Verse 14, kaya kung sila ay hindi tumugon sa inyo sa makatuwid inyong alalahanin na ito ang Quran ay pinahayag o ibinaba sa pamamagitan ng ganap na kaalaman ng Allah at walang ibang Diyos maliban sa Kanya. Hindi ba kayo kung gayon magiging Muslim o tatalima sa Kanya? Verse 15, sino man ang maghahangad ng buhay sa mundong ito at ng mga karangyaan o palamutin nito, sila ay aming babayaran ng lubos para sa kanila. Mga gawaing nauukol dito at sila ay hindi pagkakaitan dito sa mundong ito. Verse 16, sila yaong mga walang matatamo sa kabilang buhay maliban sa apoy at naglaho ang anumang kanilang ginawa dito sa mundo, sapagkat walang kabuluhan ang anumang kanilang lagi ng ginagawa.
Verse 17, siya ba na naninindigan batay sa malinaw na katibayan ng Quran mula sa kanyang Panginoon ay katulad ng naunang nabanggit at ng isang saksing nagmula sa kanya ay sumusunod dito at nauna rito sa Quran ay ang aklat ni Moses na nagpatnubay at nagsilbing habag. Sila yaong mga dating naniwala sa mga naunang kasulatan ay naniniwala rito sa Quran. Kaya sino man ang di naniwala rito sa Quran mula sa mga iba't ibang sekta ng mga Hudyo at Kristiyano at di Muslim, ang apoy ang magiging ipinangakong hantungan para sa kanila. Kaya ikaw ay huwag mag-alinlangan tungkol dito. Katiyakan nito ay katotohanan mula sa iyong Panginoon, ngunit karamihan sa sangkatauhan ay hindi naniniwala. Verse 18, at sino ba ang gumagawa ng kamaliang nakahihigit kaysa sa naglulubid ng kasinungalingan laban sa Allah? Sila yaong mga ihaharap sa kanilang Panginoon at ang mga saksi ay nagsasabing sila ang mga nagsinungaling laban sa kanilang Panginoon. Walang alinlangan ng sumpa ng Allah ay nasa mga mapaggawa ng kamalian. Verse 19, yaong mga humahadlang sa tao mula sa landas ng Allah ay naghahangad upang ito ang mensahe ay gawing tila lihis o baluktot, samantalang sila ay mga walang paniniwala hinggil sa kabilang buhay. Verse 20, yaong mga walang maidudulot na kabiguan sa Allah sa mundo at sila ay walang awliya o tagapangalaga, kaibigan o kapanalig bukod sa Allah. Para sa kanilang parusa ay mararagdagan sapagkat hindi nila nagawang marinig ang mensahe at hindi nila nakita ang katotohanan. Verse 21, sila yaong mga nawalan sa kanilang mga sarili at naglaho sa kanilang anumang kanilang lagi ng nilulubid na kasinungalingan. Verse 22, walang alinlangan, katiyakan nga na sila ang higit na nawalan sa kabilang buhay. Verse 23, katunayan yaong mga naniwala at gumawa ng mga gawaing matuwid at nagpakumbaba ng kanilang mga sarili sa kanilang Panginoon, sila yaong mga maninirahan sa paraiso upang mamalagi roon ng walang hanggan. Verse 24, ang kahalintulad ng dalawang pangkat ay tulad ng isang bulag at pipi at ng isang nakakikitan at nakaririnig. Sila bang dalawa ay magkatulad sa paghahambing? Hindi ba kayo kung gayon makaalaala? Verse 25, at katiyakan aming ipinadala si Noah sa kanyang mga mamayan na nagsasabing tunay na ako ay naparito sa inyo bilang malinaw na tagapagbabala. Verse 26, na nawala kayong dapat sambahin maliban sa Allah, katotohanan ako ay nangangamba para sa inyo ng parusa ng isang mahapding araw. Verse 27, kaya ang bantog na pinuno niya ang mga di naniniwala mula sa kanyang mga mamayan ay nagsabi, wala kaming nakikita sa iyo maliban bilang karaniwang tao na tulad ng aming mga sarili. At wala kaming nakikitang sinumang sumunod sa inyo maliban yaong mga hamak o kapuspalad na kabilang sa amin at sila ay sumunod sa iyo ng di nag-iisip. At wala kaming nakikitang anumang pagpapala sa inyo na nakahihigit sa amin bagkus kami ay nagtuturing sa inyo bilang mga sinungaling. Verse 28, siya si Noah ay nagsabi, o aking mga mamayan, isinaalang-alang ba ninyo ito kung ako ba ay nasa malinaw na katibayan mula sa aking Panginoon at ang isang habag ang pagiging propeta ay dumating sa akin mula sa kanya, ngunit ito ang habag ay hindi naging malinaw sa inyo o hindi ninyo naunawaan. Maaari bang ito ay aming ipilit sa inyo samantalang ito ay inyong tinututulan. Verse 29, at o aking mga mamayan, ako ay hindi humihingi sa inyo ng anumang yaman para rito. Ang aking gantimpala ay hindi nagmula sa iba kundi sa Allah. At ako ay hindi isang taong nagtataboy sa mga naniniwala, katotohanan kanilang makaharap ang kanilang Panginoon. Ngunit aking nakikita na kayo ay mga taong umaasal bilang mangmang. Verse 30, at o aking mga mamayan, sino ang makatutulong makapangangalaga sa akin mula sa Allah? Kung sila ay aking itinabuhi na papalayo, hindi ba kayo kung gayo'y paalalahanan? Verse 31, at ako ay hindi nagsasabi sa inyo na ang kabanang yaman ng Allah ay nasa akin, o at hindi rin nagsasabi na aking nababatid ang gaib o mga di nakikita.
O kaya ako ay nagsasabi na ako ay isang anghel at ako ay hindi nagsasabi na yaong inyong mga minamaliit o hinahamak ay hindi kailanman pagkakalooban ng Allah ng anumang kabutihan. Nababatid ng Allah ang anumang nasa kanilang mga sarili kung sakali mang sabihin ko ito. Marahil ako ay mapabibilang sa mga mapaggawa ng kamalian. Verse 32, sila ay nagsabi, O Noah, ikaw ay nakipagtalo sa amin at madalas ang iyong pakikipagtalo sa amin, kaya ipakita o dalhin mo sa amin ang anumang ibinabanta mo sa amin kung ikaw nga ay isang makatotohanan. Verse 33, si Noah ay nagsabi, ang Allah lamang ang makapagbibigay nito ng nagbabadyang parusa kung kanyang pahintulutan at siya ay hindi ninyo magagawang biguin. Verse 34, at ang aking payo ay hindi makapagdudulot ng kabutihan sa inyo. Bagaman hinahangad kong magbigay ng mabuting payo para sa inyo, kung hangad ng Allah na kayo ay masadlak sa pagkaligaw, siya ang inyong Panginoon at sa Kanya kayo ay babalik. Verse 35, o di kaya sila ay magsasabi, ito ang Quran ay kanyang katang-isip. Sabihin mo sa kanila, O Muhammad, kung ito ay katang-isip ko lamang, ang bunga ng kasalanan ay nakaatang sa akin. Ngunit ako ay walang kamalaya mula sa anumang inyong kabuktot ng ginawa. Verse 36, at ito ay naipahayag kay Noah na walang maniniwala mula sa iyong mga mamayan, maliban silang mga naunang naniwala na, kaya huwag kang malungkot sa anumang kanilang lagi ng ginagawa. Verse 37, at ikaw ay gumawa ng sasakyan dagat sa ilalim ng aming paningin o sa pagsubaybay at ng aming kapahayagan, at huwag mong ipakiusap sa akin ang hinggil sa kaligtasan yaong mga mapaggawa ng kamalian. Katotohanan sila ay lulunurin. Verse 38, at siya ay gumawa ng sasakyang dagat at sa tuwing ang bantog na pinuno ng kanyang mga mamayan ay dumaraan sa kanya, sila ay nangungutya sa kanya. Siya ay nagsabi, kung ako ay si Noah ay nagsabi, kung ako ay mangungutya sa amin, kami ay mangungutya ring tulad ng inyong pangungutya. Verse 39, at inyong mababatid kung sino ang darat na ng parusa na magbibigay ng kahihiyan sa kanya at magdadala sa kanya ng walang katapusang parusa sa kabilang buhay. Verse 40, kaya nangyari nga hanggang nang ang aming kautusan ay dumating at ang imbakan ay nag-umapaw. Aming sinabi, ilulan mo rito sa sasakyang dagat ng bawat uri ng nilikhang dalawang magkaparis. At ang iyong mag-anak maliban sa kanya na ang salita ay malao ng naitakda. At iyong isama ang sinumang naniwala subalit walang naniwala sa kanya, maliban sa mangilan-ngilan lamang. Verse 41, at siya si Noah ay nagsabi, magsisakay kayo rito sa ngalan ng Allah, ito ay maglalayag at magdadaong. Katotohanan ng aking Panginoon ay mapagpatawad, maawain. Verse 42, at ang sasakyang dagat ay naglayag sa gitna ng naglalakihang mga alon at tulad ng mga bundok, at si Noah ay nanawagan sa kanyang humiwalay na anak na lalaki. O aking anak, sumakay kang kasama namin at huwag kang makibilang sa mga di naniniwala. Verse 43, siya ang anak ay sumagot, ako ay magtutungo sa bundok upang ako ay makaligtas mula sa tubig ng malaking baha. Si Noah ay nagsabi, sa araw na ito, walang tagapagligtas o makapipigil mula sa kautusan ng Allah maliban sa kanya na pinagkalooban niya ng habag. At dumating sa kanilang pagitan ang mga alon, kaya siya ang anak ay napabilang sa mga nangalunod. Verse 44, at ito ay sinabi, o kalupaan, higupin mo ang iyong tubig, at o kalangitan, pigilan mo ang iyong ulan. At ang tubig ay humupa at ang takdang ibabala ng Allah ay naganap, ang pagkawasak ng mga mamayan ni Noah. At ito ang sasakyang dagat ay dumaong sa bundok ni Jude. At ito ay ni Judy, bundok ng Judy. At ito ay sinabi, malayo sa habag ng Allah ang mga taong mapagawa ng kamalian. Verse, dumaong ang arka sa bundok ng Al-Judi. Okay. Hud. Verse 45, at si Noah ay nanawagan o nagsumamo sa kanyang Panginoon at nagsabing, o aking Panginoon, katotohanan, ang aking anak ay kabilang ang aking anak ay kabilang sa aking mag-anak, at katotohanan ang iyong pangako ay totoo, at
totoo at ikaw ang pinakamakatarungan sa mga tagapaghatol. Verse 46, siya ang Allah ay nagsabi, O Noah, katotohanan siya ang iyong anak ay hindi kabilang sa iyong mag-anak. Katotohanan siya ay isa na ang kanyang gawa ay hindi matuwid, kaya huwag mo akong pakiusapan sa anumang wala kang kaalaman. Ikaw ay aking pinagpapayuhan upang ikaw ay huwag na di mapabilang sa mga mangmang. Verse 47, si Noah ay nagsabi, O aking Panginoon, ako po ay humihingi sa iyo ng paglingap laban sa anumang wala akong kaalaman. At kung ako po ay hindi mo patatawarin at kahabagan, katiyakan na ako ay mapabibilang sa mga nawalan o naging mga talunan. Verse 48, sinabi ng Allah, O Noah, ikaw ay bumaba sa sasakyang dagat ng mapayapa mula sa amin at ang pagpapala ay sumaiyo at sa mga mamayang kasama mo. Ngunit may ibang mamayang kasama mo na aming gagawaran ng pansamantalang kasiyahan. Ngunit sa huli, isang mahapding parusa ang darating sa kanila mula sa amin. Verse 49, ito ay nagmula sa balita ng ghaib o di nakikitang pangyayari na aming ipinahayag sa iyo, O Muhammad. Ito ay hindi mo batid, maging ikaw man o ang iyong mamayan bago pa man dumating sa iyo ang kapahayagang ito. Kaya maging matiisin, katotohanan ang pinakamabuting kahinatnan ay nakalaan sa mga natatakot sa Allah. Verse 50, at sa mga mamayan ng Ad, aming ipinadala ang kanilang kapatid na si Hud. Siya ay nagsabi, O aking mamayan, sambahin ninyo ang Allah, wala kayong ibang Diyos na dapat sambahin maliban sa Kanya. Kayo ay walang ano paman maliban sa mga taong mapaglubid ng kasinungalingan. Verse 51, O aking mga mamayan, wala akong kahilingan sa inyo para rito sa mensahe ng anumang kabayaran. Ang aking kabayaran ay magmumula sa Kanya na siyang lumikha sa akin. Hindi ba kayo kung gayon makauunawa? Verse 52, at O aking mga mamayan, humingi kayo ng kapatawaran sa inyong Panginoon, magbalik loob kayo sa Kanya. Siya ay magpapadala sa inyo ng ambon ng ulan mula sa langit at kanyang daragdagan ng inyong dating lakas ng iba yung lakas, kaya huwag kayong magsipagtalikod bilang mga mapaggawa ng kabuktutan. Verse 53, sila ang mga di naniniwala ay nagsabi, O Hud, ikaw ay walang dinalang katibayan sa amin at hindi namin tatalikdan o iiwan ang aming mga sinasambang Diyos para lamang sa iyong sinasabi, at kami ay hindi naniniwala sa iyo. Verse 54, kami ay nagsasabi lamang na ang ibang mga Diyos namin ay nagdulot sa iyo ng kasamaan o kabaliwan. Siya ay nagsabing, katotohanan, ako ay nananawagan sa Allah upang sumaksi at kayo ay sumaksi na ako ay malaya mula sa anumang inyong itinatambal. Verse 55, bukod sa kanya, kaya gumawa kayo ng balaki ng magkakasama laban sa akin. Pagkaraan ay huwag ninyo akong bigyan ng palugit. Verse 56, katotohanan ako ay nagtitiwala sa Allah na siyang aking Panginoon at inyong Panginoon, at walang isang nilikha maliban na siya ang may kapangyarihang pumigil o tumangan sa noon nito. Katotohanan ng aking Panginoon ay nasa matuwid na landas. Verse 57, kaya kung kayo man ay magsitalikod, katiyakan aking naihatid na ang anumang mensaheng ipinadala sa akin para sa inyo. Ang aking Panginoon ay magpapalit ng ibang mga mamayan o salinlahi bukod sa inyo, at siya ay hindi ninyo mapipinsala kahit ano paman. Katotohanan ng aking Panginoon ay tagapagbantay sa lahat ng bagay. Verse 58, at unang dumating ang aming kautusan upang wasakin ang mamayan ng Ad. Aming iniligtas si Hud at ang mga naniwala na kasama niya sa pamagitan ng habag mula sa amin, at sila ay aming iniligtas mula sa mahigpit na parusa. Verse 59, at ito ang mamayan ng Ad, kanilang tinanggihan ng aya o kapayagan o babala ng kanilang Panginoon, at kanilang sinuway ang kanyang sugo, at kanilang sinunod ang kautusan ng bawat malupit at mapaniil. Verse 60, at sanhin ito sila ay sinundan ng sumpa sa mundong ito at maging sa araw ng pagkabuhay na muli. Walang alinlangan, katotohanan ang mga mamamayang Ad ay hindi naniwala sa kanilang Panginoon, kaya malayo sa habag ng Allah ang Ad, ang mga mamayan ni Hud. Verse 61, at ang tribo ng Thamud
aming ipinadala ang kanilang kapatid na si Saleh. Siya ay nagsabi, O aking mga mamayan, inyong sambahin ang Allah. Wala kayong ibang Diyos na dapat sambahin maliban sa Kanya. Kayo ay Kanyang pinalitaw o nilikha mula sa lupa at kayo ay Kanyang ginawang manirahan dito. Kaya humingi kayo ng kapatawaran sa Kanya at magbalik loob kayo sa Kanya sa pagsisisi. Katotohanan ng aking Panginoon ay malapit. Sa pamagitan ng kanyang kaalaman siya ay mapagtugon ng dalangin. Verse 62, sila ang mga mamayan ay nagsabi, O Saleh, ikaw ay naging kasama namin bilang bagong pag-asa bago pa man mangyari ito. Kami ba iyong pinagbabawalan ngayon na sambahin kung ano ang dating sinasamba ng aming mga ninuno? Tunay na kami ay nag-aagam-agam hinggil sa anumang ipinag-aanyaya mo sa amin. Verse 63, siya si Sali ay nagsabi, O aking mga mamayan, isinaalang-alang ba ninyo ito kung ako ay nasa malinaw na katibayan mula sa aking Panginoon at ang isang habag, ang pagiging propeta ay dumating sa akin mula sa Kanya? Sino ba ang makapangangalaga sa akin mula sa Allah kung ako ay sumuway sa Kanya? Kaya wala kayong maidaragdag sa akin kundi kawalan. Verse 64, at o aking mga mamayan, ito ang babaeng kamelyo ng Allah. Ito ay isang palatandaan para sa inyo, kaya hayaan siyang mangingain sa lupa ng Allah at huwag ninyong dulutan ito ng anumang pananakit, kundi kayo ay dudulutan ng isang nagbabadyang parusa. Verse 65, ngunit ito ay kanilang nilumpo o pinilay at pagkaraay pinatay. Kaya siya ay nagsabi, magpakasaya kayo sa inyong mga tahanan ng 3 araw, iyan ay pangako na walang kasinungalingan. Verse 66, kaya na ang aming kautusan ay dumating, aming iniligtas si Saleh at ang mga naniwala na kanyang kasama sa pamagitan ng habag mula sa amin. At sila ay iniligtas mula sa kaaba-abang araw na iyon. Katotohanan, ang iyong Panginoon ay siyang malakas, ang ganap na makapangyarihan. Verse 67, at yaong mga mapaggawa ng kamalian ay dinatnan ng isang asayha, kaya sila ay nakahandusay na walang buhay sa loob ng kanilang mga pamamahay. Ang asayha ay malakas na hangin. Malakas na hangin ba? Tamod. Napakalakas na ingay, napakalakas na ingay at napakalakas na ingay. Ang asayha ay masasama at napakalakas na ingay. Verse 68, nawari bang sila ay hindi kailanman nanagana o namuhay ng maayos doon? Walang alinlangan ang mga mamamayan ng Thamud ay hindi naniwala sa kanilang Panginoon, kaya malayo sa habag ng Allah ang tribo ng Thamud. Verse 69, at katiyakan dumating ang aming mga sugo o mga anghel kay Abraham na may dalang magandang balita. Sila ay nagsabi sa kanya ng salam o kapayapaan sa iyo. Siya ay sumagot, salamun o kapayapaan sa inyo, at siya ay hindi nagatubiling maghain sa kanila ng inihaw na baka. Verse 70, ngunit nang makita niyang ito ang inihaw na baka, hindi inabot ng kanilang mga kamay. Sila ay kanyang hinalaan at nakaramdam ng takot mula sa kanila. Sila mga anghel ay nagsabi, huwag kang matakot, kami ay pinadala sa mga mamayan ng Lot. Verse 71, at ang kanyang asawa ay nakatayo roon at siya ay nakangiti. Kaya aming ibinigay sa kanya ang magandang balita ng pagkakaroon niya ng anak na si Isaac at pagkaraan ni Isaac si Jacob. Verse 72, siya ang asawa ni Abraham ay nagtatakdang nagsabi, kasawian sa akin, ako ba ay manganganak pa samantalang ako ay matanda na at itong aking asawa ay matanda na rin. Katotohanan nito ay isang kamangha-manghang bagay. Verse 73, sila ang mga anghel ay nagsabi, ikaw ba o Sara ay namangha sa itinakdang kautusan ng Allah? Naway ang habag ng Allah at ang kanyang pagpapalaya ay sumainyo o mag-anak ng tahanang ito ni Abraham. Katotohanan siya ang Allah ay kapuri-puri ang marangal. Verse 74, kaya nang ang matinding bagabag ay naglaho kay Abraham at ang magandang balita ay dumating sa kanya, siya ay
nagsimulang makipagtalo sa aming mga sugong anghel hinggil sa mga mamayan ni Lot. Verse 75, katotohanan si Abraham ay mapagparaya, mapagsumamo at laging nagbabalik loob sa Allah. Verse 76, ang mga anghel ay nagsabi, O Abraham, iyong layuan ito ang pagsusumamo para sa kanila, katotohanan ng kautusan ng iyong Panginoon ay sumapit na, at katotohanan sila ay aabutan ng isang parusang hindi maaring pigilan o iwasan. Verse 77, at nang ang aming mga sugo o mga anghel ay dumating kay Lot, siya ay nalungkot para sa kanila sa mga anghel at nakaramdam para sa kanila ng kahihiyan. Siya ay nagsabi, ito ay isang nakapanlulumong araw. Verse 78, at ang kanyang mga mamayan ay humahangos na dumating sa kanya, at bago pa man maganap ang pangyayaring ito, sila ay gumagawa na ng kasamaan ng sodomia. Siya ay nagsabi sa kanila, O aking mga mamayan, naririto ang aking mga anak na babae. Sila ay higit na dalisay para sa inyo, kaya matakot kayo sa Allah at huwag niyong akong hiyain sa aking mga panauhin. Wala bang kahit isang lalaki sa inyo na may matuwid na pag-iisip? Verse 79, sila ay nagsabi kay Lot, katiyakan iyong nababatid na kami ay walang pagnanasa sa iyong mga anak na babae, at tunay nga na iyong nababatid kung ano ang aming pinagnanasaan. Verse 80, siya si Lot ay nagsabi, kung ako lamang ay may taglay na lakas laban sa inyo, o kaya ako ay makakuha ng mahigpit na tangkilik upang kayo ay pigilin. Verse 81, sila ang mga anghel ay nagsabi, O Lot, katotohanan kami ay mga sugong mula sa iyong Panginoon. Ikaw ay hindi nila maabutan, kaya ikaw ay maglakbay kasama ng iyong mag-anak sa isang bahagi ng gabi. At huwag mo nga hayaang ang sino man sa inyo na lumingon sa likuran. Maliban sa iyong asawa, katotohanan siya ay tatamaan ng anumang parusang ibabato sa kanila. Katotohanan ang umaga ang itinakdang oras para sa kanila, hindi ba ang umaga ay papalapit na? Verse 82, kaya nang ang aming kautusan ay dumating, ang pinakamataas na bahagi ng bayan ng Sodom sa Palestine ay aming ginawang pinakamababang bahagi, at sila ay pinaulanan ng pinagpatong-patong na batong luad na pinatigas. Verse 83, ang mga batong ito ay nilagyan ng pananda ng iyong Panginoon, at ang mga ito ay hindi nalalayo mula sa mga taong mapaggawa ng kamalian. Verse 84, at sa mga mamayan ng Madian, aming sinugo ang kanilang kapatid na si Shuaib. Siya ay nagsabi, O aking mga mamayan, inyong sambahin ng Allah, wala akong ibang Diyos na dapat sambahin maliban sa Kanya, at huwag kayong magbigay ng kakulangan sa panukat at pagtimbang. Nakikita ko ang inyong kaunlaran, ngunit katotohanan aking pinangangambahan para sa inyo ang isang parusa ng araw na pumapalibot. Verse 85, at o aking mga mamayan, magbigay kayo ng wastong sukat at timbang sa paraang makatarungan, at huwag ninyong ipagkait sa mga tao ang kanilang karapatan, at huwag kayong gumawa ng kaguluhan sa lupain na naghahasik ng katiwalian. Verse 86, anumang pinanatili o ginawang marapat at pinahihintulutan ng Allah ay makabubuti para sa inyo, kung tunay na kayo ay naniniwala at ako ay hindi isang tagapagbantay sa inyo. Verse 87, sila ay nagsabi, O Shuaib, ang iyo bang pagdarasal ay naguutos sa iyo na aming nararapat talikdan kung ano ang dating sinasamba ng aming mga ninuno, at naguutos na huwag naming gawin ang anumang aming nais para sa aming mga yaman? Katotohanan ikaw ay mapagparaya, ang may matuwid na pag-iisip. Verse 89, siya si Shuaib ay nagsabi, O aking mga mamayan, isinaalang-alang ba ninyo ito kung ako ba ay nasa malinaw na katibayan mula sa aking Panginoon, at siya ay nagkaloob sa akin ng mabuting panustos mula sa Kanya, at ako ay walang hangarin upang kayo ay labagin sa anumang ipinagbawal ko sa inyo. Hangad ko lamang ang pagsasayo sa abot ng aking kakayahan, at ang aking tagumpay ay hindi nagmula sa iba kundi sa pamagitan ng Allah. Sa Kanya ako ay nagtitiwala, at sa Kanya ako ay nagbabalik sa pagsisisi. Verse 89, O aking mga mamayan, huwag ninyong hayaang inyong
langsang sa akin ay maging sanhi upang kayo ay dumanas ng malagim na sakunang katulad ng dinanas ng mga mamayan ni Noah, Hud at Saleh, at ang mga mamayan ni Lut ay hindi nalalayo sa inyo. Verse 90, at humingi kayo ng kapatawaran sa inyong Panginoon at magbalik loob kayo sa Kanya sa pagsisisi. Katotohanan ng aking Panginoon ay maawain, mapagmahal. Verse 91, sila ay nagsabi, O Shuaib, hindi namin gaanong naunawaan ang karamihan sa iyong mga sinasabi at tunay na aming nakikita na ikaw ay kabilang sa mga mahihina mula sa amin. Kung hindi lamang sa iyong mag-anak at tiyakan ikaw ay aming binato hanggang ikaw ay mamatay. At para sa amin ikaw ay walang kapangyarihan laban sa amin. Verse 92, siya ay nagsabi, O aking mga mamayan, ang aking mag-anak ba ay higit na matimbang sa inyo sa kapangyarihan kaysa sa Allah? At siya ang Allah ay inyong pinagwalang halaga, katotohanan na sasaklawan ng aking Panginoon ang anumang inyong ginagawa. Verse 93, at o aking mga mamayan, magsigawa kayo ng ayon sa inyong katayuan at tunay na ako ay gumagawa ng ayon sa aking sariling katayuan. Hindi maglalaon inyong mababatid kung sino ang aabutan ng parusa at na nagbibigay ng kahiyan sa kanya at kung sino ang sinungaling. At kayo ay magmatsyag, katotohanan ako ay kasama ninyong nagmamatsyag sa kahinat na nito. Verse 94, at nang ang aming kautusan ay dumating, aming iniligtas si Shuaib at yaong mga naniwala na kasama niya sa pamagitan ng habag mula sa amin. At yaong mga mapagawa ng kamalian ay hinablot ng isang asayha o yung malakas na tunog at sila ay nakahandusay na walang buhay sa loob ng kanilang mga pamamahay. Verse 95, nawari bang sila ay hindi nanagana at nanirahan ng maayos doon, kaya sila ay malakas na malayo sa habag ng Allah at naglaho ang mga mamayan ng Midian tulad ng paglaho ng tribo ng Thamud. Verse 96, at katiyakan aming isinugo si Moses na may dalang aya, mga kapahayagan, himala at isang malinaw na batayan. Verse 97, patungo kay Faraon at sa kanyang mga bantog na pinuno, ngunit kanilang sinunod ang kautusan ng Faraon at ang kautusan ng Faraon ay hindi matuwid na kautusan.